Mga kaigsuunan ko, ipinapahayag ko ang matinding galit at dalamhati sa pagpaslang sa barangay kapitan ng 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Bucol Jr. Ginampanan lamang ni Kap Dodong ang kanyang karapatang magsalita ng malaya laban sa abuso, korupsyon at politika. At ito ay pinatahimik gamit ang baril at bala. Sino nga ba ang nasa likod ng pagpaslang kay Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr.? Langingi! Mayor! Anong gi-blackmail ninyo sa Kapitan Dodong Bucol? Sa isang nakakagimbal na pangyayari na yumanig sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, isang lider na kilala sa tapang at prinsipyo ang biglang nawala sa harap ng publiko. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong Nobyembre 25, 2025, habang naka-Facebook Live, isang putok ang umalingaw-ngaw at binago ang buhay ng kanyang pamilya, ng komunidad sa 3 de Mayo at ng buong lungsod. Agad na nagulat ang mga nanonood nang humingi ng tulong si Kap Bucol. Tabak! Tabak! Ngunit sa kabila ng mabilis na pagresponde ng mga kaibigan at residente, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Ang shock at lungkot ng komunidad ay hindi masukat, at ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa Barangay 3 de Mayo. Sa pinakabagong developments, isang lalaki na nakita sa Facebook Live bago ang pamamaril, si Silvestre Dericho, ay kusang sumuko sa pulisya. Nilinaw ng mga otoridad na hindi siya sospek, ngunit nakikipagtulungan sa investigasyon, nagbibigay ng detalyadong salaysay sa mga pulis at sa NBI. Ang kanyang kooperasyon ay nakatulong upang mas maunawaan ang eksaktong nangyari bago ang trahedya. Samantala, nakumpirma na ginamit ng mga sospek ang isang pulang sasakyan base sa CCTV footage. Nakuhanan ng kamera ang pagpasok ng kotse sa kanto ng bahay ni Kap Bucol at mabilis ding umalis matapos ang pamamaril. Ang impormasyong ito ay kritikal sa mga investigador upang masundan ang galaw ng mga sospek at magbuo ng lead sa kanilang pagkakakilanlan. May 5 individual na kasalukuyang tinuturing na persons of interest, kabilang ang dating acting police chief ng Digos City, Police Lieutenant Colonel Glenn Peter Ipong, na pansamantalang inalis sa pwesto habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PNP at NBI. Ang National Bureau of Investigation ay nagsasagawa rin ng parallel investigation upang matiyak ang transparency at impartiality sa kaso. Lahat ng testimonya, CCTV footage, social media interactions, at iba pang ebidensya ay masusing sinusuri upang tuklasin ang motibo at ang tunay na mastermind ng krimen. Ilan yung mga persons of interest natin, sir? More than 5. Including mga politicians and men in uniform, tama? Yes. Alam naman nila siguro kasi nasa very, yung bangayan nila sa Facebook, sa social media. So, hindi ko na lang pangalanan, pero those individuals na nandun na sa itong awayan is sila yung sinugpinahanan. Ay kanya-kanya silang mga parte. One is to drive the vehicle. The other person, the second person, is to shoot the victim, the target. And the third man, he is in charge in closing and opening the automatic window. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pang opisyal na nahuhuling sospek na naaresto o nahatulan. Patuloy ang panawagan sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakahuli ng gunman at mastermind. Ang pabuya para sa makabuluhang impormasyon ay umaabot na sa 5 million pesos mula sa pamilya ni Kap Bucol at iba't ibang lokal at pambansang opisyal. Marami rin ang nanawagan ng hustisya para kay Kap Bucol, kabilang sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Bongo, na hayagang nagbigay ng suporta sa pamilya at nanawagan na mabilis na maimbestigahan at mahuli ang mga responsable.
Akong gipaabot usab sa pamilya Higala ug mga nagmahal kang Kapitan Dodong Bukol ang akong pakigiusa sa inyo alang sa panawagan na paspas ng hustisya para kaniya. Ang kanilang panawagan ay nagpalakas sa loob ng komunidad na ipinakita ang determinasyon ng mga residente na hindi pabayaan ang karahasan at kawalan ng katarungan. Nanumpa na rin bilang bagong barangay captain ang nakababatang kapatid ni Kap Bukol, si Jeric Bukol. Kagawad, sa barangay ngayon after the incident, kayo po ba yung papalit na kapitan? Nag-take na ako, ngayon lang. So kayo na po yung kapitan ng 3 de Mayo, sir? Na ipagpapatuloy ang serbisyo sa 3 de Mayo. Sa kabila ng trahedya, ang alaala ni Kap Bukol ay nananatiling simbolo ng tapang, malasakit at prinsipyo sa komunidad. Ang kanyang pamilya, kaibigan, at ang buong barangay ay patuloy na nakatuon sa pagpapalakas ng komunidad sa kabila ng pagkawala ng isang leader. Si Kap Bukol ay kilala sa buong Digos City bilang leader na matapang, bukas palad, at hindi natatakot magsalita laban sa katiwalian at kakulangan ng aksyon ng ilang opisyal. Sa kanyang mga Facebook Live, tinatalakay niya ang mga issue sa proyekto ng barangay, seguridad at overpricing sa ilang lokal na proyekto. Madalas niyang banggain ang ilang lokal na opisyal, kabilang si Mayor Joseph Cagas at ang escort ng mayor na si Badong Dumugo. Naging mainit din ang usapin sa pagitan ni Kap Bukol at dating kaibigan na si Mayor Nelson Tata Sala ng Santa Cruz, Davao del Sur. Ang noong magandang ugnayan ay nag-iba ng mabanggit ni Kap Bukol na pulpul ang ilang tauhan ng PNP Digos. Nagpalitan sila ng matitinding salita sa social media at ang dating pagkakaibigan ay nauwi sa tensyon. Ang mga matapang niyang pahayag ay nagbigay diin sa kahalagahan ng transparency at accountability sa lokal na pamahalaan at maraming residente ang humanga sa kanyang tapang. Ngunit sa kabila ng pagiging kritiko, kilala rin si Kap Bukol sa kanyang malasakit sa tao. Sa 3 de Mayo, siya ay kaibigan, kapatid at ama ng barangay. Ang mga bata ay tumitingin sa kanya bilang role model, ang mga matatanda ay nakakaasa sa kanyang tulong at ang mga residente ay alam na kapag may problema, si Kap Bukol ay naroroon. Walang oras ang takot o pag-aalinlangan. Kung may nangangailangan, siya ay agad na umaaksyon. Kung may reklamo, siya ay nakikinig. Kung may mali, siya ay nagsasalita. Ang kanyang prinsipyo ay malinaw. Ang leader ay nararapat na magsalita at ipaglaban ang tama kahit na may panganib sa sarili. Sa lamay ni Kap Bukol, dumagsa ang mga residente at supporters upang ipakita ang kanilang suporta at magdaos ng Walk of Justice bilang simbolo ng panawagan para sa hustisya at pagkilala sa kanyang serbisyo at prinsipyo. Ang komunidad ay nagtipon, may dalang mga placard, mensahe ng suporta at panawagan sa hustisya na nagpakita na ang alaala ni Kap Bukol ay hindi malilimutan. Ang pagkawala ni Kap Bukol ay nag-iwan ng malaking puwang sa komunidad. Marami ang nagdadalamhati, ngunit kasabay nito ay lumalakas ang determinasyon ng mga residente na ipagpatuloy ang kanyang paninindigan para sa integridad at serbisyo sa bayan. Ang kanyang buhay at serbisyo ay patunay na kahit sa pinakamababang posisyon, ang isang tao ay maaring maging simbolo ng integridad, tapang at malasakit sa kapwa, hanggang sa matagpuan ng mga responsable at maiparating sa batas, nananatiling buhay ang alaala ni Kap Bukol. Sa 3 de Mayo, sa bawat mata ng kabataan at matatanda, patuloy ang inspirasyon na iniwan niya. Sa huli, iniwan niya ang tanong na patuloy na umaalingaw-ngaw. Kung hindi magsasalita ang leader, sino ang magsasalita para sa bayan? Ang kwento ni Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. ay kwento ng tapang, prinsipyo at paninindigan. At ang kanyang pamana ay patuloy na magiging gabay sa mga susunod na leader at sa buong komunidad.